Ngayon, ating tatalakayin ang BioNote. BioNote, uri ng lagom na ginagamit sa pagsulat ng personal profile ng isang tao. Talambuhay o tinatawag sa Ingles na autobiography. Katambuhay o katha sa buhay ng isang tao o biography. Ang BioNote ay isang maikling impormasyong nagpapakilala sa isang tao, lalo na kung siya ay may kaugnayan sa sining, akademya o pananaliksik. Ang BioNote ay isang maikling pagsulat na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang tao. Ginagamit ito sa mga akademikong papel, programa o publikasyon upang ipakilala ang may akda o tagapagsalita. Maaari ito ay talambuhay o sariling kwento o katambuhay, kwento ng ibang tao. Dapat itong maging maikli, tumpak at profesional. Narito ang katangian o kalikasan ng isang BioNote. Una, maikli at tumpak. Maikli pero malaman, hindi paligoy-ligoy. Ikalawa, formal ang tono. Formal ang tono, hindi casual o balbal. At ang ikatlong katangian o kalikasan ng isang BioNote ay dapat nakatuon sa mga profesional o mahalagang impormasyon. Tumpak, walang labis o kulang sa impormasyon. At ang panghuling katangian o kalikasan ng isang BioNote, nakatuon sa ikatlong panauhan. Dapat itong nakatuon sa ikatlong panauhan. Maaaring tumutukoy ito sa personal, profesional at akademikong aspeto ng isang tao. Narito ang uri o anyo ng BioNote. Una, formal, para sa mga akademiko, publikasyon o pananaliksik. Formal na uri ng pagsulat ay ginagamit sa mga sitwasyong nangangailangan ng mataas na antas ng kaalaman at profesionalismo. Karaniwan itong makikita sa mga research paper, journal article, thesis o akademikong sanaysay. Dito, mahalaga ang tamang gramatika, lohikal na daloy ng ideya at objetibong tono. Ito ang halimbawa ng formal na BioNote. Pangalawa, impersonal. Karaniwang ginagamit sa mga resume, biodata o opisyal na profile. Impersonal na pagsulat ay hindi gumagamit ng damdamin o personal na pananaw. Layunin nitong magbigay ng direktang impormasyon tungkol sa isang tao, gaya ng edukasyon, karanasan at kakayahan. Ginagamit ito sa mga dokumentong patrabaho o opisyal, kung saan mahalaga ang pagiging malinaw at profesional. Ito ang halimbawa ng impersonal. Pangatlo, creative, mas personal at masining. Ginagamit sa vlog, social media o mga malikhaing proyekto. Creative na pagsulat ay nagbibigay laya sa manunulat na ipahayag ang sarili sa masining na paraan. Dito, maaaring gumamit ng metapora, damdamin at malikhaing estilo. Karaniwan ito makikita sa vlog post, tula, kwento, kanta o social media captions. Layunin nitong pukawin ang damdamin o imahinasyon ng mambabasa. Ito ang halimbawa ng creative. Narito ang layunin ng BioNote. Naglalayong maipakilala ang sarili sa madla sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga personal na impormasyon tungkol sa sarili at maging ng mga nagawa o ginagawa sa buhay. Ang layunin ng pagsulat ng personal na profile o BioNote
ay upang ipakilala ang sarili sa mga mambabasa. Hindi lang ito tungkol sa pangalan o edad. Kasama rin dito ang mga karanasan, tagumpay at ginagawa sa kasalukuyan. Mahalaga ito lalo na sa mga profesional sa sitwasyon kung saan nais mong ipakita ang iyong kredibilidad at kakayahan. Gamit ng BioNote. Pagbibigay impormasyon sa mga mambabasa tungkol sa iyong sarili bilang manunulat. Maikling paglalarawan ng manunulat gamit ang pananaw ng ikatlong panauhan. Nagpapahayag ng integridad at kredibilidad ng manunulat bilang isang profesional. Ginagamit sa paggawa ng biodata, resume, o anumang kagaya ng mga ito upang ipakilala ang sarili para sa isang profesional na layunin. Pagpapakilala sa sarili sa mga publikasyon, seminar, o pananaliksik. Dapat itong isulat sa ikatlong panauhan. Layunin nitong ipakita ang profesionalismo ng manunulat at panghuli, karaniwan itong ginagamit sa mga dokumentong pampatrabaho o akademiko. Narito ang bahagi ng BioNote. Una, personal na impormasyon. Pangalan, pinagmulan, edad, buhay kabataan. Sa personal na impormasyon, ipinapakilala ang pinagmulan at background. Ang ikalawang bahagi ng BioNote ay kaligirang pang-edukasyon, mga paaralang pinasukan, degree, karangalan. Sa pang-edukasyon, makikita ang akademikong tagumpay. At ang ikatlong bahagi ay ambag sa larangang kinabibilangan, mga kontribusyon, advokasya, karanasan at parangal. Sa ambag sa larangan, ipinapakita ang mga kontribusyon sa profesyon. At ang pang-apat na bahagi ay kasanayan at kwalifikasyon, mga natatanging kakayahan. At sa panghuli ay karagdagang impormasyon. Sa karagdagang impormasyon, inilalahad ang mga interes na nagpapakilala sa personalidad ng manunulat. Mga dapat tandaan sa pagsulat ng BioNote. Una, sikaping maisulat lamang ito ng maikli. Resume, gamit ang 200 na salita. Networking site, sa loob ng 5 hanggang 6 na pangungusap. Magsimula sa pagbanggit ng mga personal na impormasyon o detalye tungkol sa iyong buhay, mga interes, at tagumpay na nakamit. Sa pagsulat ng BioNote o personal na profile, mahalaga ang pagiging maikli pero malaman. Hindi kailangang mahaba, dapat sapat lang para maipakilala ang sarili ng malinaw. Pangalawa, simulan sa mga personal na detalye tulad ng pangalan, pinagmulan, interes, at mga tagumpay. Ito ang unang hakbang para makuha ang tiwala ng mambabasa. Pangatlo, isulat ito gamit ang ikatlong panauhan upang maging litaw na objektibo ang pagkakasulat nito. Pang-apat, gawing simple ang pagkakasulat nito. Ang paggamit ng ikatlong panauhan ay nagpapakita ng objektibidad at formalidad sa pagsulat. Dapat ding panatilihing simple ang wika. Iwasan ang masyadong teknikal o malalim na salita kung hindi naman kailangan. Ang layunin ay maging malinaw at madaling maintindihan. Panglima, tandaan na ito ang mismong maglalarawan kung ano at sino ka.
Pang-anim, basahing muli at ang muling isulat ang final na sipi ng iyong bio note. Ang bio note ay salamin ng iyong pagkatao, kaya dapat ito ay tapat, maayos at kapani-paniwala. Rebisyon ay mahalaga. Basahing muli ang isinulat, ayusin ang gramatika, tono, at daloy ng ideya. Siguraduhing malinaw ang mensahe at tama ang impormasyon.